Hey everyone, good morning. Time check, it's 3:30 in the morning and naka-shift ako today. Inubos ko lang yung aking coffee para hindi antukin. Minsan nagsustruggle ako gumising sa 2:00 ng madaling araw. Actually, yung start ng aking work from home shift is 2 a.m. So, nag-meeting lang kami and ayun. Sobrang nakakaantok, lalo na finally day off ko na din later. So after nung shift ko, it's my day off. And sa mga work from home moms dyan, kahit na nagwo-work from home tayo, diba, nilulook forward pa rin natin yung day off natin para at least makatulog ng medyo makabawi-bawi sa tulog. But ayun, kapag malapit na ako mag-day off, dun ako medyo sobrang inaantok. Yung tipong pagkakatapos ng shift ko, talagang gusto ko nang humiga at matulog. At wala na akong masyadong ibang pinagkakaabalahan. Well, I'm very thankful na meron akong 2 nail artist na nag-hands-on sa Prime Nails. So, talagang tagal ko na ding hindi nakakapag hands-on sa pagpa-production. More on ano na lang ako sa kumbaga back office job, ganyan. And I'm very thankful na nade-delegate ko na yung mga task in terms of production sa aking mga nail artists. So yun naman yung mahalaga, kasi ang ini-investa natin is yung time natin kapag nag-hire tayo ng employee, ng staff sa ating business. So, imbis na ikaw na lang lagi yung gagawa ng lahat, since kapag small business owner ka, alam mo na lahat sa'yo, ikaw yung sa production, nagma-market, social media, manager, content creator, logistics, accounting, lahat na ikaw yung gumagawa. Pero the moment na nag-start kang mag-decide to hire staff, employees, or other task na gusto mong ipagawa, is yun naman yung mahalaga, kasi you're paying for your time para mas magawa mo yung mga kailangan mong magawa na ikaw lang yung makakagawa for your business. So I hope na makagawa ako ng helpful content for those mom entrepreneurs out there, and may i-share ko yung mga pinagdadaanan ko as a mompreneur sa araw-araw. But ayun, sa day off ko, ang goal naman namin, alam nyo, tuwing day off ko, ginugol ko na talagang makapag-store visit ako sa mga branches namin. So far, yung Prime Nails ay meron ng 6 branches. Sad to say na ang Prime Nails sa MOA ay wala na po. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi siya super regret na nung nalaman namin na hindi na magre-renew yung Paragon, which is yung concept store kung nasaan yung Prime Nails. Kasi ilang buwan na rin na medyo konti lang naman din yung balik sa amin. Parang nababawi talaga naman yung upa buwan-buwan. Tapos meron pa rin kaming kinikita doon, pero hindi ganun kalaki and hindi worth it. Honestly, hindi siya worth it to save or to regret with. Kasi super humina talaga yung sales sa that particular brand. I don't know guys, but sa mga mompreneurs dyan na may nag-online selling din, especially sa Shopee, humina rin talaga yung sales. I don't know why, kung dumami yung competition or talagang nag-stop na pag-spend yung mga customers natin, kasi may nagtaasan na rin yung mga bilihin, tapos prioritize nila yung talagang importante na pagkagastusan on a daily basis, monthly basis, ganyan. So medyo konti na lang sa product namin, which is yung nails. Medyo
hindi pala medyo, talagang significant change yung nangyari. And kailangan talaga natin ng mag-isip ng technique kung papaano natin palalakihin pa yung ating negosyo. So, para naman sa mga nag-online selling lang, let's say, when I say online selling lang, that means online itself lang, walang physical store like concept stores or any other stores. For us, we are very lucky na kinontak kami ni Robinsons department store, and ngayon, yun nga, back to the branches of Prime Nails, hindi kami masyadong nag-regret na nawala yung Prime Nails sa Mall of Asia dahil yun nga, una sa lahat, dahil konti nga lang yung balik sa amin ng sales, and then pangalawa, meron naman kaming dapat ipag-focusan na branch or physical stores, which is yung department store sa Robinsons, which we're very, very lucky. Thank you, Lord, for that. Kasi at least yung mga stocks doon is pwede naming ilagay sa department stores, which is meron na nga pong, I think, 6 branches si Prime Nails sa department store, which is yung Robinsons Department Store, Ermita, Antipolo, Galleria, Magnolia, Festival Mall, and Pampanga. So, we're very lucky to have 6 branches already. Thank you, Lord, and sana magtuloy-tuloy na maparami pa namin ang branch ng Prime Nails sa iba't ibang part ng Robinsons Department Store. And so far, for now, syempre binabawi din namin yung pag-online selling, continuously na promotion online, kasi alam nyo, so far, yung mga gusto din ng tao is mag-abang sila sa mga sale. So, sometimes, every month, meron akong 20% off, 20% discount, and right now, nag-run ako ng 50% discount. Sobrang palag na yung 50% discount. Alam ko medyo parang negative siya in terms of return ng alam mo na, ng income, dahil nga 50% off. Pero kung marami naman na mag-a-avail nun, is mababawi namin yung aming sales, since medyo hinahabol ko yung sales this month of June, dahil nga ayun, bumababa yung sales online. And balik tayo dun sa sinabi ko na dun sa mga merong online store, I think dapat din sa panahon ngayon na medyo dumadami na din yung competition online, whether kung ano bang mga binibenta nyo, damit, skincare, sobrang dami ng competition. And kung sinasabi nila noon, let's say last year or nung nagka-pandemic, na online ang labanan, well, ngayon sa point of view ko and sa experience ko, mas okay na do not put your egg into one basket only. Dapat meron kayong other platform kung saan maaalok nyo yung products nyo, which is now mas okay talaga na meron kayong online. Syempre, hindi pa rin naman mawawala yun, kasi hindi ka naman nagbabayad ng upa kapag may online store ka. Talagang yung puhunan mo dyan is yung sipag mo sa pagpo-post, sa pag-alok ng products mo. So that's number 1. And then hindi pa rin mawawala yun, dapat meron kayong physical store kahit papano. Kung hindi kayo registered sa BIR or hindi pa registered ang inyong business, and so far ngayon ang Shopee ewan ko lang kung nag-deactivate na sila ng mga sellers na hindi BIR registered, kasi 'di ba yun nga yung topic ongoing this year, na dapat registered na din ang mga businesses inside Shopee platform and Lazada and TikTok, 'di ba? So yung iba, no choice kung hindi mag-Facebook selling, mag-alok-alok ng kanilang mga products online via yun nga, Facebook groups, ganyan. Kasi paano na sila makakabenta sa Shopee, Lazada kung hihingan na sila ng business permits. So dapat meron din kayong physical store kung maaari.
And maraming concept stores guys na nag-a-accept ng wala namang business permits. Gaya nga nung Paragon, which is yun, sad to say, wala na siya sa MOA. And yung Robinsons, kailangan din talaga doon ng business permit. Kaya medyo mahirap yung labanan ng pagninegosyo ngayon, lalo na kung wala kayong permit, medyo mahirap i-establish yung business. Pero kaya natin yan. Sabi nga nila, content creation ng labanan ngayon. So, nagfo-focus ako. Everyday dapat may ma-upload akong content. When I say content, hindi lang siya images ng products nyo. Kung hindi, yung nag-isip kayo ng maganda or catchy na video clips, reels sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok na pwede nyong i-upload consistently. Everyday, ang tinatarget ko is 1 content per day, which is sometimes yung mga gusto ng mga followers ng aming brand is yung how to paint nails, kung papaano namin ginagawa yung design from start to finish, unboxing videos, ganyan. So, marami kayong pwedeng maisip na technique kung papaano nyo mas mapapalago yung inyong business, yung inyong brand. So, if you're a mompreneur like me, comment down below ano ba yung mga struggles nyo this year sa pagbibusiness. So, yun nga, itong pagka-day off ko, ang tina-target ko talaga is store visit and deliveries kasi wala naman akong hinire na taga-deliver kasi maliit pa lang ang aming business and additional cost pa yun kapag mag-hire ako ng taga-deliver, where in fact I can do it myself naman, and parang pinakagala na rin namin yung family kasi parehas naman kami ni Paolo na thank God work from home, so lumalabas kami kapag magde-deliver kami sa stores. And target namin na puntahan sa day off ko is yung MOA. Kukunin namin yung mga stocks, so medyo syempre may konting lungkot since 3 years din kami doon sa MOA. So, yun, kunin namin yung mga stocks doon and then probably i-visit namin yung Ermita branch kasi medyo mababa yung sales and sabi nila nilipat nila yung mga products namin sa ibang shelf. So, tingnan namin kung anong status nung aming mga products doon sa Ermita inside department store ng Robinson. So, ayun mga momshi, laban lang tayo ha. And kung may mga business din kayo and nagbabalak mag-start ng business, go lang, start now. Wala namang mawawala kung hindi natin susubukan, diba? Malay nyo, yun na yung big break nyo din na iniintay. Kasi alam nyo, sa totoo ha, lalo na yung mga mommies out there, na working mommies, lalo na yung bumabiyahe papuntang work, alam nyo, ang pinaka-goal kasi natin, diba, yung ma-witness yung mga milestones ng ating anak and to be there beside them, diba? Lalo na ako, kung long time subscriber kayo, gustong gusto ko talaga na 24/7 ay kasama ko yung anak ko. Bilang anak ako ng, siguro dahil anak kasi ako ng OFW, na alam ko yung feeling na longing ka sa care, sa time ng iyong parents, lalo na ng mom mo, mother mo. So, gusto ko naman na ako this time kay Prime, sa anak ko, at sa mga magiging anak pa namin, na to be there with them every milestone. Yung hindi nila iisipin araw-araw pag aalis yung mommy nila na anong oras kaya uwi si mama, si mom, ganyan. So, ayun, kaya naisipan ko na mag-business din, ilaban talaga tong business na to. Kahit may times, alam nyo, sa pagbibusiness, hindi talaga yan, pag sinabing business owner ka is matagumpay ka na. Sobrang tagal mo pang tatrabahuhin yan until ma-establish ka. And iba't iba naman tayo ng definition ng success. For me, success is progress. As long as nagpo-progress ka, you're reaching your own definition of success. And kapag masaya ka sa ginagawa mo, start on what you have, start your business kung talagang ang puso mo ay pumasok sa mundo ng pagnenegosyo. And ayun, wag lang kayang susuko kasi alam nyo,
Yung iba nga 'di ba umaabot 10 years bago sila magkaroon ng big break. So tayo pa kaya na nagsa-start pa lang, susukuan natin. Ilang buwan lang na medyo lugi ka, break even, susuko ka na agad. So hindi po ganun pag nagnenegosyo ka. Kailangan laban lang, and dapat ginagawa mo kung ano talaga yung gusto ng heart mo. Kasi kung napipilitan ka lang kaya mo tinayo yung negosyo dahil para sa pera, believe me, momshies, hindi po magtatagal yung inyong negosyo. Kasi in the first place, kapag nagkanda lugi-lugi yan, kapag pinasok mo yung negosyong ayaw mo naman, pinasok mo lang siya dahil trending siya or may ginaya ka lang na malakas kumita, ganyan. Once na may mga dagok na dumating sa inyong negosyo, talagang doon kayo makakaramdam ng pagsuko. Kaya importante na close sa puso nyo yung pinapasok nyong venture. Yun yung pinaka number 1 tip ko. Kung ano yung gusto ng puso mo, yun yung pasukin mong negosyo. And magpo-prosper yun basta sipagan natin and galingan natin. Huwag nating susukuan. Yan ang mahalaga.